Praise the Lord, isa po mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. So tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa pagkakataon na ito. Salamat sa buhay po ng bawat isa, maging sa mga salita mo na amin nga pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dahil tunay nga po na ang salita mo Diyos ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa. At dalangin mo, O God, patuloy na mangusap ka, buksan mo espiritual na pangunawa ng iyong mga anak. Ganun na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya, sa pangalan ng Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. Maging ang ating mga online viewers, good afternoon po sa bawat isa. So kung may mga Bible po kayo, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of Philemon. Siya po yung ating pag-uusapan sa pagkakataon na ito, ang aklat po ni Philemon. So our topic today is about runaway slave. So sa kwentong ito mga kapatid, ay meron pong tatlong main characters na makikita natin dito. Una ay si Paul. Siya po yung sumulat ng letter na ito para kay Philemon. Number 2 na main characters natin ay walang iba kundi si Philemon. Philemon means affectionate. Magandang pangalan. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, kung magkakaroon ka ng apo, ang pangalan Philemon, ako na lang. Philemon means affectionate. He was also the member of the church in Colossae, a Christian slave owner, whose slave name is Onesimus. So siya po yung pangatlong characters natin, si Onesimus. Actually, the name Onesimus means useful or profitable. Yan ang ibig sabihin ni Onesimus na pangalan. Useful or profitable. Pero makikita po natin dito na nung una, talagang kabaliktaran doon sa meaning ng kanyang pangalan yung nangyayari. And then at the end, makikita po natin kung paano siya nabago. So, ang employer po ni Onesimus ay walang iba kundi si Philemon. Yan. So, sila yung main characters. So, umpisa po tayo doon sa verse 1 to 4. Doon sa ating text po, sa hapon na ito. Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, our brother. Next verse. To Philemon, our dear friend and fellow worker, to Apphia, our sister, to Archippus, our fellow soldier, and to the church that meets in your home. Next verse. Grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Verse 4. I always thank my God as I remember you in my prayers. Ito po yung una pong the introduction ng sulat po ni Apostle Paul kay Philemon. So, start po tayo in verse 5 dahil dito po mag-uumpisa that there are lessons that we can learn. Una po sa lahat ay sa main character natin si Philemon muna. Unahin natin. About Philemon. There are lessons that we can learn. So, start tayo dito sa verse 5 na ito. Sabi dito, because I hear about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. So, si Philemon po, makikita natin dito, ayan, sabi dyan, he has that faith in the Lord. Yun yung number 1 po na learn na lessons na makikita natin dito is that he has that faith in the Lord. Ayan yung number 1 natin. Okay. Meron siyang pananampalataya sa Panginoon. At naniniwala po ako na hindi lamang po si Philemon yung may pananampalataya, but even each one of us. Bawat isa po sa atin ngayon ay naniniwala ako na tayo ay nananalig, tayo ay naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Kaya po tayo nandito sa kanyang presensya, di ba? Kasi nandun na gusto nating the more na mapaglingkuran at makilala ng lubusan kung sino nga ba ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So si Philemon po, meron siyang pananampalataya sa Panginoon. So he has that faith in the Lord. And Acts 20 verse 21 as our supporting verse, sabi ko doon, now I know,
Acts 20:21. Iba yung, ako ang may salarin niya. Iba siguro yung naisulat ko. It should be Acts 20 verse 21. So sabi ko doon sa Acts 20 verse 21. Okay. Sabi mo. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God and repentance and have faith in our Lord Jesus Christ. So dito makikita po natin na talagang kailangan, no, whether you are Jews or you are Greeks, actually po, no, sabi dito that they must turn to God in repentance, pagsisisi. So alam po natin na ito po yung first step na ginawa natin, yung tayo ay magsisi sa ating kasalanan and then manampalataya sa Panginoon. So makikita po natin dito na napakahalaga po ng pagsisisi at pananampalataya. At alam natin na ang pagsisisi, hindi lamang kuminsan na tayo ay nagsisisi, kundi nananatiling we have that repentant heart, mga kapatid. Kasi, no, maya-maya lamang, kahit na hindi natin intention, nagkakasala tayo, isang maraming nakikita ang mga mata natin, kaya we are not perfect. That's why we need to have a repentant heart. And of course, sabi diyan, pananalig, pananampalataya sa Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ng faith? Ano ang meaning ng faith? Hebrews 11 verse 1. Sabi ko diyan sa Hebrews 11 verse 1, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So ang pananampalataya, kahit hindi pa natin angkin, hindi pa nakikita ng ating dalawang mata, naniniwala na tayo, nananalig na tayo sa Kanya. Katulad ng example natin, yung mga nag-TTC class dyan, na you still remember the example po ng faith. Diba, sabi doon, ang example doon ay si anak mo mag-birthday sa Sabado. Okay? So, dahil sinabi ko sa anak mo, ay anak, bibigyan kita ng regalong walking doll sa birthday mo. Dahil narinig ng bata, nung anak mo, masaya na siya. Naniniwala siya. Bakit masaya? Bakit naniniwala? Kasi alam niya na ikaw yung kanyang nanay na kayang-kaya mong ibigay sa kanya kung dagdagan na hindi pa po natanggap ng anak mo. Masaya na siya. Naniniwala na siya na sa birthday niya ay magkakaroon siya ng regalong walking doll. So, ganun din po, lalo na po ang Panginoon. At alam natin na lahat ng pangako ng Panginoon ay kanyang tinutupad, mga kapatid. So, merong pananampalataya si Pilimon. At sana po, bawat isa po sa atin, nandun po sana na lumago tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Number 2 po na lessons that we can learn about Pilimon is that he has that love for all the saints. Meron siyang pagmamahal, no, para sa mga mananampalataya. So sabi that, he has that love for all the saints. And then, baka ako na naman yung salarin dyan, Sister Susan mo. Ako kasi yung gumawa kanina. But anyway, aside from faith, meron siyang pagmamahal. And then, ayan, ituloy natin basahin. Sabi po diyan sa verses, we're going to read from verses 6 to 20 of Pilimon. So, go back to our text in the book of Pilimon. Sabi doon sa verses, I pray that you may be active in sharing your faith so that you will have a full understanding of every good thing we have in Christ. Hindi lamang po ito para kay Pilimon, but even for you and for me, mga kapatid. Na sana nandun na aktibo tayo. Na sana nagagawa natin maghayag or i-share ang salita ng Panginoon. Meron ba kayong mga dalang tracts sa inyong mga bag, mga kapatid? Para naman pag kayo ay lumabas at makakita kayo ng kababayan natin, pwede nating abutan ng tracts. Kahit nasabihin lang sa kanila na Jesus loves you. Kasi ako, product lamang po ako ng tracts na yan. Dahil merong nagbigay sa akin ng tracts.
Nung ako'y namamalingki in Kennedy Town, ganun din siya, namamalingki din siya in Kennedy Town. So, trucks yung unang ibinigay niya sa akin. Because of the trucks, nagkaroon kami ng communication. So, yung nag-akay sa akin, yung spiritual mother is from Mountain Province. Siya yung nag-akay po. At product ako ng marketing yan sa Kennedy Town. So, kahit na nagmamarket tayo, no, nandoon na sana nagagawa natin mag-share pag meron tayong nakitang kababayan, nilain natin, bigyan natin ng drugs. So, wag po tayong mahiya kasi alam po ninyo, pag nandun po na tayo po ay balayang naihahayag ang salita ng Panginoon, hindi natin alam. Ngayon pa lang ating aakayin, no, ay magagamit ng Panginoon. Diba, nandun yung kagalakan. Pag alam mo na meron kang spiritual children na talagang ginagamit, no, masaya po. At kung darating yung time na parang nadi-discourage ka at may mga naakay ka sa Panginoon at nakikita mo na they are very enthusiastic nga, very jealous sa kanilang paninilbihan, even for you, nai-encourage ka. Kaya maganda po yung tayo rin po ay magkaroon ng mga spiritual na anak sa pananampalataya. Okay, next verse please. Sabi ulit yan. Your love has given me great joy and encouragement because you, brother, have refreshed the hearts of the saints. So, talaga ang mga mananampalataya dapat talaga gano'n na pag nakikita nila tayo, na-bless sila. Na-bless yung mga taong nakakasalamuhan natin, nakakakita sa atin. Hindi yung pag nakita ka, iniiwasan ka. Alam mo, there is something wrong. Pag ikaw ay isang Kristiyano at pag merong nakakakita sa'yo, iniiwasan ka, there is something wrong. Bakit kaya? Ang tanong, bakit kaya? No? Kaya dapat po, remember that we are encourager in this world. So, sabi ulit yan. Therefore, although in Christ I could be bold and order you to do what you ought you to do. Then verse 9, sige, basahan lang natin. Yet I appeal to you on the basis of love. I then, as Paul, an old man, and now also a prisoner of Christ Jesus. Verse 10, I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains. Kasi po ang kwento, si Paul po spiritual na anak niya si Pilimon. Si Pilimon naman ay isang employer na ang katulong niya ay si Onesimus. Si Onesimus po ay nakagawa ng hindi tama, nag-run away sa kanyang Panginoon, sa kanyang boss na si Pilimon, kaya siya po ay napunta sa kulungan. And then doon sa kulungan, doon sila nagkakilala ni Apostle Paul. Because during that time, ay nasa kulungan din si Paul. At naging spiritual na anak din niya si Onesimus. Yung tinatawag pa ng small world. Diba? Ang ganda. Yung makilala mo and then magkakilala pala, no? Parang nandun yung iyong nakaka-encourage. Because you know, meron akong experience. Kasi nung una akong nag-abroad, bata pa ako noon, ang una kong pinuntahan ay in Abu Dhabi, UAE. So sa Abu Dhabi, meron akong naging close friend na naging ate. Siya ay from Mountain Province din. Mountain Province din si Ate Beatrice. Naging close ko siya yung ate-ate ko. And then, nung pangalawang abroad ko, napunta naman ako in Saudi. Okay? Pero during that time, hindi na po sa bahay, kundi company kasi kami, nursing aid kami during that time. Pero hindi naman ako nurse. Pero yun yung aming trabaho. So, nakatira kami sa dormitory, hatid sundo. At ang naging roommate ko na naman, at naging close friend na kaibigan, ay si Ate Erlinda na taga Mountain Province na naman. Kaya noon pa lang talagang yung bang taga-doon sa inyo mga nanilig ko, siya yung aking naging close friend, naging ate-ate naman. At ang nakakatuwa, na parang sabi ko nga, minsan parang nakakatuwa na si Lord. Nung ako'y napunta ng Hong Kong, nakarating din dito si
si Ate Beatriz at saka si Ate Erlinda. Okay? So, ayan, na-meet ko sila. At ang nakakatuwa, nung magkita-kita kami, magkapit-bahay pala yung dalawa sa Mountain Province. Imagine that? Ay, sabi ko, oh. And then, ang spiritual mother ko na naman ay Mountain Province. Amen. Kaya, praise the Lord. Siya yung aking kapitbahay in Kennedy Town. Si Pastor Ranger Malabato. Kaya very close na ako sa kanya because she's my spiritual mother. So, siya yung nag-alaga sa akin ng aking bago. So, siya yung nag-akay sa akin. Kaya nasabi ko nga sa inyo kanina, you just share the word of God. So, makikita mo dati na small world ba? Hindi mo sukat akalain. Yung bang ilang taon kasi 2 years ako sa Abu Dhabi, 3 years ako sa Saudi, 5 years yun. And then nung nakarating din ako dito sa Hong Kong, siguro nasa 5 years na siguro ako in Hong Kong. After 10 years, na-meet ko ulit sila kasi niyayaya ko in the church. Niyayaya ko naman sila sa church. Pero nakakatuwa talaga na magkita-kita kami. Nagkabiglaan silang dalawa kasi pala sa Pilipinas ay magkapit-bahay. Sabi ko, bihirang kwento, di ba? Pero nangyayari talaga sa totoong buhay. So, ganun po yung kwento. Yun yung tinatawag na small world. So, ganito rin po yung kwento po ni Paul, ni Pilimon, at saka ni Onesimus. Kaya nung nalaman po ni Apostle Paul na si Onesimus ay dating servant ni Pilimon, kaya siya ngayon ay gumawa ng letter. Kaya itong Pilimon na ito, it is a letter of Paul to Pilimon. Okay? So, ganun yung kwento. And then sabi niya, formerly he was useless to you. Sabi doon sa sulat. But now, he has become useful both to you and to me. Kasi nga sabi ko kanina, the name Onesimus means useful. Kaya talagang maganda, mahalaga na alam natin yung pangalan natin. Kasi para sa ganun ay talagang ikon natin, i-claim natin, naggadoon tayo. Yung sa pangalan natin, mamuhay tayo ng ayon sa meaning ng pangalan natin. At kung just in case naman, hindi maganda yung meaning ng pangalan, pwedeng alitan, di ba? At pwedeng ipag-pray kay Lord. Para pagpalain ni Lord. O ano, alam na ninyo ang meaning ng mga pangalan ninyo? Buti si Queen Esther, alam niya, Queen. Alam My niya. name is Saul. Yes. Kaya dapat alam din po natin kung ano po ang meaning ng pangalan natin. Hindi pag alam natin yung meaning ng pangalan natin, we claim it. Ako, ang pangalan kong Sonia means wisdom. Kaya talagang inaangkin ko that I have the wisdom that comes from God. So, ganun po mga kapatid. Okay. And then, sabi niya sa verse 12, I am sending him who is my very heart back to you. Yan po ang sabi. Kaya sabi doon sa, okay, tuloy muna natin. In verse 12, 13, I would have liked to keep him with me so that he could take your place and helping me while I am in chains for the gospel. But I did not want to do anything without your consent, so that any favor you do will be spontaneous and not forced. Perhaps the reason he was separated from you for a little while was that you might have him back for good. Baka maaaring meron sa buhay natin, medyo napalayo ng konti, no? There's something happened, pero yun pala, no? May purpose, may plano ang Panginoon, at ganito sana, no? Pagbalik ay ang purpose ay maganda, hindi ang gandang buhay pag gano'n, di ba? So, sabi diyan sa verse 16, no longer as a slave, but better than a slave. As a dear brother, he is very dear to me, but even dearer to you, both as a man and as brother in the Lord. So if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me. Verse 18. If he had
If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. Verse 19, I, Paul, am writing this with my own hand. I will pay it back, not to mention that you owe me your very self. Verse 20, sabi diyan, I do wish, brother, that I may have some benefit from you, and the Lord refresh my heart in Christ. So makikita talaga natin that if we encounter Jesus Christ in our life, may pagbabago sa buhay. Kaya nga sabi po doon sa 2 Corinthians 5 verse 17, di ba? Sabi doon, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So makita po natin dito kung paano po nabago si Philemon. Dati siya ay useless, ngayon siya na po ay magiging useful. So ganun din po tayo. Maaaring ang buhay natin noon ay talagang parang hindi natin gusto, pero ang buhay natin ngayon ay mas maganda kaysa noon. Kasi ngayon, may Kristo ng kasama ng buhay. Kaya mas gaganda po ang kwento ng buhay natin. Kasi nga, meron ng Kristo. At alam natin yan na tayo po na kay Lord ay ang kwento ng buhay natin ngayon ay kasama na po ang Panginoong Jesus. And 1 John chapter 4 verses 18 to 19, sabi diyan, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Next verse. We love because He first loved us. Remember that. Una pong nagmahal ang Diyos sa bawat isa sa atin. At tayo po ay nagiging perfect because of the love of God. Kaya napakahalaga po ng pagmamahal. Kaya alam po ninyo ang tao, actually bawat tao po sa mundong ito ay naghahanap ng pagmamahal. Kaya pag napakitaan ng pagmamahal ang isang taong yan, ay mararamdaman niya na tunay na may Diyos na nagmamahal. Kaya tingnan po ninyo, bakit minsan gumagawa ng hindi tama ang tao? Nandun na minsan nagpapapansin sila, nagre-rebelde sila. Bakit? Kasi naghahanap sila ng pagmamahal. Gusto nila na merong magmahal sa kanila. Kaya inahanap ba sa maling pamamaraan? Salamat kay Lord. Dahil I believe na kung may Kristo po sa buhay natin, hindi na po tayo maghahanap, mga kapatid, dahil napakaliwanag po ng salita ng Panginoon na minahal po niya tayo anumang sitwasyon o anumang buhay meron tayo noon, tayo po ay mahal ng Panginoon. At handa at kayang baguhin ni Lord. 1 Corinthians 16 verse 14. Sabi niya ulit dyan, do everything in love. O, memory verse na ba natin ito? Do everything in love. Diba? Madali lang i-memorize. Pag sinasabi pala natin sa kapatid natin, gawin mo lahat sa pamamagitan ng pag-ibig. That is 1 Corinthians 16, verse 14. Okay, go back to verse 21. Kaya yung number 2 natin kanina, he has that love for all the saints. And verse 21 po natin, sabi dyan, confident of your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I asked. So number 3, na makikita natin dito, the lesson that we learn is that he is obedient. Yung pagiging obedient po ni Philemon, mga kapatid. And John 15, verses 12 to 14, sabi niya, my command is this, love each other as I have loved you. Ito po ang command ng Panginoon, magmahalan. Verse 13, greater love has no one than this, that will lay down his life for his friends. Inialay ang buhay. You are my friends if you do what I command. Kaya kung susunod tayo sa utos ng Panginoon, ano yung kanyang utos? Magmahalan. At kung tayo po ay magmamahalan, ibig sabihin ay sinusunod natin ang utos ng Panginoon. And Luke 11 verse 28, sabi po ulit doon sa kanyang salita. Luke 11 verse doon na tayo sa Luke 11 verse 28.
He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Kaya yung nakikinig sa salita ng Panginoon at gumagawa sa salita ng Panginoon ay pinagpapala. Kaya mga kapatid, hindi po tayo nalulugi kung ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, napapag-aralan ay sinasagawa natin, namumunga sa buhay natin, mararanasan natin ang pagpapala na galing sa Panginoon. Okay, let's go to verse 22 of Timon. Sabi dahil sa verse 22, "And one thing more, prepare a guest room for me, because I hope to be restored to you in answer to your prayers." No, makikita po natin dito na si Philemon po is that, he shows benevolence and hospitality. Pag sinabi po natin benevolence, it means desire to do good. Meron siyang desire to do good. And the word hospitality, no, ay hindi na po tayo pahuhuling mga Pilipino kung sa pagiging hospitable lang yung pag-uusapan. Bakit? Diba kung mayroong bisita, yung itinatagong plato, kutsara, magagandang gamit, lumalabas. Diba? Kumot, kumatutulog sila, unang kumot, diba lumalabas yan pag may bisita? Pag wala na naman, itatago. Diba? Pero alam po ninyo, ang gumagat nandun lang na nakatago. So, ang gawin ninyo pag uwi ninyo, ilabas ninyo magagandang plato. Yun ang gamitin. So, kahit na walang ulam, at least maganda yung plato. Isang kaya. Kaya ako, pag dumarating ako, nakikita ko yung plato na ko. Sabi nila sa akin, mapapalitan naman yung plato. Ilalabas ko yung mga tinatagong plato. Ito ang gamitin natin. Kasi nasanay tayo, kaya nga, di ba yung usapan natin kanina, yung tungkol sa mga ani. Sa Japan, yung mga first fruit nila, yung mga magagandang ani, sa kanila. Sa Pilipinas naman, ang farmer, yung mga reject, ang sa kanila. Isang bit. Mabalik na. 1 Timothy 5:10. Sabi ko doon sa 1 Timothy 5:10, "And is well known for her good deeds, such as bringing up children, showing hospitality, washing the feet of the saints, helping those in trouble, and devoting herself to all kinds of good deeds." So sana ganito din po ang isang mananampalataya, na gumagawa tayo ng mga bagay-bagay na magaganda at mga bagay-bagay na mabubuti. Yan. Titus 1 verse 8. Sabi ulit yan, "Rather, he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined." So, ganyan dapat talaga ang mga mananampalataya. No? Talaga ang salita ng Panginoon sinasabihan tayo. Kasi minsan kung nakakalimutan po natin, at least the Word of God will remind us na dapat ganito po yung attitudes, ganito po yung behaviors natin, ganito yung mga ginagawa natin, mga kapatid. 1 Peter chapter 4 verses 8 to 9. Sabi ulit, "Above all, love each other deeply," talagang ang pagmamahal, "because love covers over a multitude of sins." Kaya palagi ko pong sinasabi, punuin po ng pagmamahal ang puso at huwag lalagyan ng basura. Ano ang basura? Sama ng loob, unforgiveness, envy, galit, jealousy. Yan, mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Basura na gustong-gustong ilagay ng tao sa kanyang puso. Diba, in literal, ang basura ay tinatapon. Pag hindi mo itatapon ng basura, ang mangyayari ay mabubulok, ang mangyayari ay magiging mabaho, isn't it? So you need to itapon. At hayaan natin na ang puso natin ay mapuno ng pagmamahal. Dahil kung puno po ng pagmamahal ang puso natin, masaktan ka man because normal po na tayo ay nasasaktan because we have our emotion. Pero abnormal ang hindi
ka nakakapagpatawad. Normal na tayo ay masaktan, no? Pero kung may pagmamahal, madali tayo magpatawad. No? Pag puno ng pagmamalang puso, madali magpatawad. Kasi sabi yan, love covers over a multitude of sins. And verse 9, sabi mo ulit sa verse 9, offer hospitality to one another without grumbling. Without grumbling. So, gawin natin, pero remember, without grumbling. Hindi sasabihin natin na, ilalabas ko na naman kung mga bagong kasangkapan. Ba't kasi dating pa itong bisitang ito? O, sandali. Eh, di plastic yung pag-welcome natin pag ganun yung ugali natin. Hindi ko dapat. Okay. Another pa po na makikita natin is that number 5 is forgiving spirit. Forgiving spirit. Na makikita natin dito that Philemon, he has that forgiving spirit. Kasi talagang willing siya na tanggapin si Onesimus. Colossians 3 verses 13 to 14. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Magpatawad. Dahil tayo rin po ay pinatawad ng Panginoon. Verse 14. And over all these virtues, put on love. Tingnan po ninyo, love again, talagang napaka-powerful po at mahalaga ang pagmamahal. Put on love, which binds them all together in perfect unity. Matthew chapter 6, verses 14 to 15. Sabi niyo ulit dyan, for if you forgive men when they sin against you, pag tayo daw po ay nagpatawad sa mga taong gumawa ng hindi tama sa atin, your heavenly Father will also forgive you. Patatawarin din po tayo ng Diyos. Pero tingnan po ninyo at pansinin po natin ang verse 15. Sabi po niya dyan, but if you do not forgive men their sins, pag hindi tayo nagpatawad sa kasalanan ng tao, maliwanag ang sinasabi sa salita ng Panginoon, your Father will not forgive your sins. So, we don't have any option but to forgive, mga kapatid. Amen. No, sa mga taong nagkasala sa atin, just release your forgiveness to them. It is for your own benefits. Kasi kung hindi mo siya patatawarin, ikaw din yung apektado. Yung bang magkakasalubong kayo, imbis na malapit na lang pupuntahan mo, dahil nakita mo kanyang pagmumukha, tumalikod ka at dumaan sa ibang daanan na napakalayo. Oh, bakit? Kasi ayaw mo siyang makita. So, we rather forgive. Release your forgiveness. Dahil yun po yung dapat at nararapat natin gawin bilang isang mananampalataya, it is for our own benefits. Kaya wala pong mananampalataya na nagtatanim ng sama ng loob. Tatandaan mo yan. Pag sinasabi mong ikaw ay isang mananampalataya, may Kristo sa buhay, kapatid, dapat po ay nakakapagpatawad tayo at hindi nagtatanim ng sama ng loob. Normal na masaktan ka, sumama ang loob, normal yan. Pero, at the end of the day, okay na po, Lord. I forgive. So, ganun po dapat yung attitude natin. Kasi, hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi tayo nasaktan. Nasasaktan tayo, isang Pag ginagawa tayo ng hindi tama, okay lang yun. Na masaktan tayo. Pero after that, no, nandun na still pa rin kahit na nasasaktan ang puso, pero malaya pa rin ang puso na nakakapagpatawad. At iyan po ang nakakalugod sa mata ng Panginoon. Dumako naman po tayo kay Onesimus. Meron din po tayong lessons na makikita in the life of Onesimus. So number 1 is that he had that repentant heart. Repentant heart po si Onesimus. Kasi kahit na siya ay nagkasala, nung nakilala po niya si Apostle Paul, nahiyayag sa kanyang salita ng Panginoon, nandun na binuksan niya ang kanyang puso.
nagkaroon siya ng repentant heart. Kaya mga kapatid, sabi ko doon sa Acts chapter 3 verse 19, sabi niya, repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Kaya nga sabi ko kanina, repentant heart. Because nagkaroon siya ng repentant heart, kaya tingnan po ninyo, talagang nandun na hindi lamang po ang Diyos ang nagpatawad kay Onesimus, maging yung kanyang employer, di ba? Nandun na handang tanggapin muli si Onesimus. Kaya talaga, naramdaman niya, the times of refreshing may come from the Lord, mga kapatid. So, ganun din po ang bawat isa sa atin. Ezekiel 18 verse 32, sabi ulit doon, for I take no pleasure in the death of anyone, declares the sovereign Lord. Repent and live. Dahil ang Diyos po, hindi po siya nalulugod ng mga tao nilikha niya ay mawala sa mundong ito at mapunta ng impyerno. Binibigyan po niya ng pagkakataon ang bawat isa. Kaya sabi ng Panginoon, magsisi upang kayo ay mabuhay. Kaya mahalaga po ito, mga kapatid. And I believe na papunta na po tayo doon. Papunta na tayo. Kasi kung hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, wala tayo ngayon na nakikinig, nagpupuri sa Panginoon, nag-aaral sa Kanyang salita. No? So, salamat kay Lord. Acts 17 verse 30. Sabi ulit yan. In the past, God overlooked such ignorance. But now, He commands all people everywhere to repent. So lahat ng tao sa mundong ito ay kailangang magsisi sa kanilang kasalanan. Everyone, sabi po dyan mga kapatid. Everywhere to repent. All people, lahat ng tao ay kinakailangang magsisi sa kanilang kasalanan. Okay. Number 2 po na makikita natin about Onesimus is that he become a new man. Become new man. Naging bagong nilalang. The old has gone, the new has come po. Kaya sabi doon sa John chapter 3 verse 3, and replied, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So, ibig sabihin, siya ay na-born again. Naging Kristiyano. Born again. Kaya ang pagiging born again po natin ay hindi po pagkakaroon ng bagong religion, kundi tayo ngayon ay nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Kasi ang hanap ni Lord ay relasyon at hindi po religion. Walang religion na makapagliligtas ng tao, kundi tamang relasyon sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya tayo, pag alam natin na mayroon tayong tamang relasyon sa Panginoon, sumusunod tayo sa Kanyang utos, ay believe, mga kapatid, na makakarating po tayo sa kaharian ng Panginoon. At ang pangatlo po na makikita nating lesson about Onesimus is that become free man, no longer a runaway slave. So, siya po ay naging malaya. Kung dati ay, ayun, naging kunyan lamang. Diba? Hindi naman panghabang buhay ay magiging kunyan. Isn't it? No. Darating yung time, sabi can become free man. Actually, we become free sa pagkakaroon po natin ng Kristo sa buhay natin. Dati po, nasa bitag po tayo ng hawla, parang ibon na nasa hawla. Pero salamat kay Lord, dahil ang bawat isa po sa atin ay pinalaya ng Panginoon. Saan pinalaya? Pinalaya po sa kasalanan. No? Hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi tayo ngayon ay alipin na po ng Panginoon dahil meron ng Espiritu ng Diyos na nag-ahari sa buhay natin. So, in John chapter 8, verse 32, sabi doon, sabi po sa ating logo, you will know the truth and the truth will set you free. Kaya tayo po ay nalaman ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan? It is the Word of God. Kaya ang sinusunod natin ngayon ay kung ano ang nakasulat sa salita ng Panginoon ay kinakailangan sundin dahil ito po yung katotohanan na magpapalaya sa atin. Kaya kahit na noon marami tayong mga superstitious belief,
Pero ngayon, kung wala po sa salita ng Panginoon, ibig sabihin nun, hindi totoo, isang it. No? Hindi totoo yun. Kasi sabi yan, you will know the truth and the truth will set you free. Kaya salamat kay Lord. Dahil pinalaya po tayo, hindi lamang po si Onesimus yung napalaya, but even for us, pinalaya tayo ng Panginoon. So si Onesimus po, he become free man, no longer a runaway slave. And verse 25 po doon sa, sige, balik natin, Philemon 25 muna. Nandiyan ba? Yan, Philemon 25. Wala. Hindi ko isinulat. May nakalagay. So, okay. In Philemon 25, sabi ko rito, okay. And Malachi chapter 3, verses 16 to 18. Malachi chapter 3, verses 16 to 18. Punta muna tayo ko. Nandiyan kasi kayo pati. Then those who fear the Lord talk with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in His presence concerning those who fear the Lord and honor His name. Verse 17. They will be mine, says the Lord Almighty, in the day when I make up my treasured possession. Remember, you and me, we are called treasured possession. I will spare them, just as in compassion a man spares his son who serves him. And verse 18, and you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Kaya talagang nakikita na there is distinction ang pagkakaiba ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya sa Panginoon. Amen? And our conclusion, nabanggit na kanina in our testimony portion po natin, yung conclusion natin. Ayan, ang conclusion natin is Colossians chapter 3, verses 22 to 25. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Kaya tama, sa bahay ni Amo, kahit na utos dito, utos doon ang ginagawa ni Amo, gawin natin dahil ginagawa natin yon para sa Panginoon. O, dalawang beses ninyo napakinggan na, before the message and after the message. Kaya medyo nangingiti ako kanina doon. Sabi ko, yun yung conclusion namin doon. Dahil tunay mga kapatid, lahat ng ginagawa natin ay para kay Lord. Ano man ang ginagawa ay para sa Panginoon. Sabi ka, whatever you do, work at it with all your heart. Pag gagawin po natin ng buong puso mga kapatid, alam po ninyo gumagaan po ang trabaho. Kahit na maraming trabaho, mabigat ang trabaho, pag ginagawa natin ito buong puso at para kay Lord, ay magiging magaan po ang pakiramdam. Nawawala po ang pagod. Diba meron tayong bersikulo na kung pagod ka na sa kauutos ni Amo, sa katrabaho, diba i-declare natin ang Philippians chapter 3 verse I can do all things through Christ who strengthens me. 3:13 ba yun? Basta. I can do all things through Christ who strengthens me. Yan, ang verse natin. Na talaga mapapalakas tayo kahit ano yung ginagawa natin. And then sabi yan, sa verse 23 muna. And verse 23, 24, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, meron pong inheritance mga kapatid, merong reward na galing sa Panginoon. It is the Lord Christ you are serving. Kaya sa lahat ng ginagawa natin para kay Lord. At alam natin na hindi nasasayang ang ating mga ginagawa mga kapatid. In verse 25 sabi diyan, anyone who does wrong will be repaid for his wrong and there is no favoritism. Kaya wala pong favoritism sa Panginoon. So, praise the Lord. Kaya ito po dapat yung mga nag-i-encourage sa ating mga kapatid. No? Na talaga po hindi po nasasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon.
Dahil mahirapan man tayo sa mundong ito, pero alam po ninyo, wala pong mahirap gawin kung kasama ang Panginoon. Tatandaan natin yan, kayang-kaya po natin lahat, basta kasama natin ang Panginoon. Kaya wag po sana natin iiwanan ng Diyos. Dahil ni kailanman, mga kapatid, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Tao lamang po ang nang-iiwan sa Diyos. Ang Diyos ni kailanman, patuloy po niya tayong sasamahan sa lahat po ng laban natin sa mundo ito. Kaya si Onesimus, dating runaway, pero ngayon po ay isa na pong servant of the living God. Kaya kahit anuman po yung nakaraan natin, anuman yung mga nagawa natin noon, salamat kay Lord. Dahil ngayon po, we are called servant of the living God. Amen? Panginoon, salamat o God sa iyong salita, na minsan pa po pinaalalahanan mo po kami o God, na tunay nga po tinawag mo ang bawat isa, Panginoon. Ano man ang naging sitwasyon po namin noon, Lord, salamat. Dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon, binigyan mo po kami ng pag-asa, at higit sa lahat, Lord, ibinigay mo po sa amin ang biyaya ng kaligtasan at patuloy, Panginoon, na sinasamahan mo kami sa lahat po ng laban namin sa mundo ito. Kaya maraming salamat, Panginoon, patuloy na ikaw ang madakila at maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, at ibinabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.